tayo po'y pinalad na makakausap ang isa sa mga binabanggit na nakatanggap ng mali-malitang pera. Ang mismong chairman ng House Blue Ribbon Committee, taon po ni Manila Representative Joel Chua. Congressman Chua, good morning po. Johnny Bañez, Riz Calata po. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Kong. Good morning po. Hi, John and Chris. Magandang umaga at sa lahat po ng inyong mga taga-subaybay. Right, unang katanungan. Umabot na ba sa'yo, Kong Chua? Akala ko niloloko ako, ginojoke ako eh. Ha? Akala ko ginojoke ako eh. Anong unang reaction mo? Natawa ka ba? Nainis? Natawa Napikon, ako. nagalit? Ha? Natawa. Sense? Kasi nung tinignan ko, yung mga nakalagay doon, puro mga miyembro ng Quadcom, pati yung mga makabayang black. Okay, sa inyo na mismo nang galing. So parang ang nangyari na pinpoint kayo, na inisa-isa kayo, no? Na At saka inapasahan. yung kung titignan natin, no, yung timing nila talaga, no, kung kailan na nagkaroon ng hearing sa ICC, ang dating presidente, doon nila inilabas. Next week naman, magsisimula na rin yung impeachment. So, lahat ng tao diniscredit, pati yung pare, pati yung mga biktima ng EJK, pati yung mga ICC. Kaya talagang medyo nakakatawa. Hindi ka nagalit, Kong? Hindi, natawa ako. Ba't ako magagalit? Hindi ka pa natawa. Yung iba kasi napikon eh. May mga Nainis. napikon eh, di ba? Hindi ko naman maalis sa kanila. Pero kasi ako naman expected ko na na marami talagang mga ganyan na alam mo yung dinaanan ko ng eleksyon, matirin ang daming banat din ang inabot ko. Lahat ng klase ng banat, lahat ng klase ng akusasyon. Alam mo, hindi naman ako magtataka na magkongkok sila ng mga ganitong istorya kasi kung makikita mo yung history rin nila, naglabas nga sila ng mga peking video, kung maaalala ninyo yun, yung mga pulburon. Kunyari, si Presidente daw nagpupulburon, pero flop naman ang lumabas, AI. Tapos yung 6 video pa, tapos yung huli, yung medical certificate. So lahat talaga, lahat ng kwento gagawin, lahat ng mga klase ng mga, pero siyempre, parte yan ng parte yan ng labanan. In fact, nung kailan lang, may naglabas pa ng mga pangalan namin, parang hit list. So, number 9 nga ako nung nakita ko eh. Pang-siyam ako doon. Anyway, Kong Chua, binabanggit mong natawa ka, in-expect mo na, palagay mo may susunod pa? At patindi yan ng patindi. Asahan na natin hanggang 2028, hindi na yan titigil. Kaya kailangan maging mapanuri tayo sa mga nakikita natin. Lalo na ngayon, uso na ngayon yung mga AI, yung Galing nga mga pag-aano ng mga litrato, di ba? Galing, magaling. Picturean ka lang ng na kunyari, iba yung, meron pang pinakita doon na parang, yun, yung may mga LB daw na bag ng mga EJK. Yung tatlong Yung tatlo na pamilya ng EJK. Oo, isipin mo, wala nagulat din ako naman nun eh. palang hawak na biglang kaya nga, tayo, maging mapanuri tayo. Yung isa nga na na-implicate, si Senator, si Congresswoman Laila de Lima, kasi ngayon lang yan naging congressman eh. So paano yung nagkaroon ng sa flood control? At alam ko nakakulong rin siya ng mga panahon na yon. Kaya medyo si Senator Soto, di ba? Nawanan lang niya Hindi pa senador. Oh. Kaya nga kung papansinin natin to, medyo kung bibigyan natin ng pansin, baka yun nga yung gusto nila eh. Right. Baka bang gagawing anumang hakbang, Congressman Chua, para once and for all ay matigil na yung ganito para may mapanagot ko? Sakali man na mapapatunayang sablay or peke yung kanilang mga alegasyon. Kong. Wala raw umaamin eh kung sino yung konkok nito. Pero kasi ako, sa totoo lang, focus ako dun sa trabaho. Kasi kung lahat na lang ng ganyan, pagpapatulan natin, mauubos yung oras natin.
Tsaka kung lahat, kasi sabi nga dito sa trabaho namin, ang pikon talo, 'di ba? Ah, hindi dapat balat sibuyas. Hindi, oo, kasi unang-una, pagka papatulan mo 'yan, kukuha ka ng abogado, ang mahal. Saan naman ako kukuha? Buti sana kung totoo yung mali-maleta, 'di may pambayad ako ng abogado, Yun nga 'di ba? sabi So, nga ni Senate President Soto eh. ngayon, Nakakatawa yan, pero ang problema, baka hanapin sa akin ng misis ko yan. oh, problema ko ba ngayon kung paano ako magbabayad ng abogado? Sabi, yun nga, yung paano ko nga yun nga lang anong yung problema na yun eh. Kaya bibigyan ko pa ba ng tuon yan? Tapos eto nga, mabibisi na kami dahil next week sa Monday, alam naman natin, isimula na ng impeachment. Kaya sa akin, ano na lang, may Diyos naman na nakatingin sa atin. Kung regarding pa rin po dyan, parang syempre po may iba pa rin pong kongresista bukod sa inyo na na-implicate po doon sa allegation. Nakausap niyo po ba sila? Ano pong reaksyon? May balak po bang gawin yung Kamara as an institution, as a whole? May mga iba na gusto nga magdemanda, galit na galit. Tama po kayo, iba-iba reaction. May mga gusto magdemanda, may iba naman, deadma, walang pakialam. Dahil parang, alam naman natin na talagang part ng harassment ito. So, kasi ngayon, ako, to be honest with you, ako ngayon, syempre binabalikan ko yung mga notes ko, nagre-review ko. Aha, aha. Nagre-review na naman ako dahil baka mamaya medyo nakalimutan ko na yung ibang mga rules, no? Tapos, siyempre, may mga district duty rin ako ngayon, People's Day ko. So, yung mga problema ng mga constituents ko, mas pinagtutuunan ko ng pansin. Marami tayong mga mas tingin ko, mas dapat bigyan ng pansin. Alright, shift tayo pero trabahong Kamara pa rin. Impeachment issue, maraming nagbabanggit na iba rin ang timing at iba rin ang dating ng paratang laban kay VP Sara na pinipilit na gibain. Ano po ang reaksyon ninyo, Congressman Chua? Well, una-una, hindi naman kami ang mga complainant. No, ang mga complainant, mga civil society, may mga religious sector. So kami naman, ang ginagampanan lang naman namin dito ay yung tungkulin namin. Kagaya din nung finailan ng impeachment complaint ang ating presidente. So ganun din ganun din lang ginawa namin. Ginampanan namin ang aming tungkulin. Expect kung ano yung parameters na ginawa namin kay Presidente, ganun din ang gagawin namin dito kay BP Sara. Kaya ba sa dami ng mga priority bills na gustong madaliin or gustong mapapasa ni Pangulong Marcos? Kaya pa ba ng, Well, ng time ninyo? Calendar? Well, 305 ang congressman, ang miyembro naman ng Committee on Justice, 30 lang mahigit eh. Mhm. So, at saka iba naman ang oras ng committee hearing. Talaga naman nagkakanta kami ng mga committee hearing every morning at saka bago mag 3 o'clock, bago mag-session. So, tuloy-tuloy naman. Sanay na tayo dito. Hindi lang naman ito yung mga kinukommittee hearing natin. May mga nung kailan lang, umattend tayo ng committee ng Ways and Means, committee ng public order. So, lahat naman yan. Parte ng ano yan eh. Parte ng trabaho. At saka ito, constitutional duty namin. Ang mandato na nagsasabing na gawin namin itong tungkulin na to ay walang iba kundi ang ating mismong saligang batas. Mhm. Right? Kung nalaman na po ninyo yung mga allegations against VP Sara, yung mga reklamo po, yung mga doon sa impeachment nga po, tingin niyo po ba pasok o sufficient in form and substance po yung mga impeachment complaints ngayon? Parang wala na bang hahadlang this time? Well, gusto kong i-reserve yan sa Lunes, no? Para mas mapakinggan ninyo yung diskusyon. Dahil pag dito, siyempre, opinion ko lang naman yan eh. So, siguro mas maganda, magsubaybayan na lang natin sa Lunes para marinig din natin yung mga opinion ng mga kasama rin natin. Alright. Good point. Na kung Chua, with your indulgence, may mga nagbabanggit na panahon na para ibalik ang Quadcom na nasa listahan ng mga binigyan ng maleta. Ano reaction mo dito? Is it time para buuin muli at i-function ang Quadcom?
Well, kung kasi yung Quadcom naman creation ng plenaryo, Mm. kung meron namang pinasa na resolusyon para i-create ito, at sinama po tayo dito, gagampanan po natin ang ating trabaho bilang miyembro ng Kamara. Balik lang po ako dun sa impeachment. Siyempre parang nag-iba po yung ihip ng hangin ngayon since nag-pronounce na po ng candidacy si VP Sara. Sa tingin po ba ninyo parang makukuha pa rin yung same number ng mga sumang-ayon dun sa impeachment, yung mga number po ng kongresista, and maiaakyat po ba yun sa Senado? Sa tingin po ninyo? Well, it's a challenge dahil unang-una, iba na yung komposisyon ng mga miyembro ng kongresista ngayon. Unlike before, yung mga pumirma dati ay miyembro ng 19th Congress. Ngayon, 20th Congress na. Mm. Pangalawa, siyempre, lahat yan nakatingin sa 2028. Diba? So may mga kanya-kanyang mga... At nakita rin naman natin na siyempre hindi rin naman ganun kadali yung mga pinagdaanan, yung character assassination, talagang pagka mga miyembro ka na ito, talagang medyo mabigat ang pagdadaanan mo. It's really a tough task to do. Pero ako naniniwala naman kung makikita nila yung kung mapapatunayan, kung matitibay yung ebidensya nitong mga complainant, tingin ko naman yung mga kasama natin sa Kamara, gagampanan din nila ang kanilang sinumpaang tungkulin. Right. Kung Chua, pang ilang term mo na sa Manila? Pangalawa pa lang po, pangalawa. May isa pa. May isa pa po. Ikaw nililigawan para maging Vice President candidate? Hindi po. President? Tayo po ay trabaho lang po dito. Dito nga lang, talagang grabe na yung bugbog na inaabot natin. Di ba? Right, nasa inyong pagkakataon, Kong Chua, baka may karagdagan pa po kayo mensahe, lalo na sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Well, tayo naman po ay, ako ang hinihiling ko lang sa ating mga kababayan, no, na siguro mas maganda na tingnan muna natin sa atin natin, tsaka talagang mag-isip tayo bago tayo maniwala sa mga inilalabas sa publiko. Dahil sa panahon ngayon, lahat po pwede ng pekein eh. Kaya dapat mas maging observant tayo. At yun nga, gamitin natin talaga yung ating isip. At President Chua, kami po yung maasa na may mga pagkakataong aabalahin ka naming muli. Dahil syempre, may mga impeachment pa at marami pang mga isyong may kaugnayan sa Kamara. Thank you, sir. Good morning. Good luck. Ingat Thank po you, kayo. Kong. God bless. Ay, good morning po at mabuhay po kayo. Right. Po mga kabalitaktakan, si House Blue Ribbon Committee Chairman at Manila Representative Joel Chua.